sa Linog, 40 years old. Nakatira po sa Las Marinas City, Cavite. Yung pamilya po namin, masasabi ko po typical lang. Hindi naman po kami mayaman. Ang tatay ko po siguro po 1 taon pa lang ako, nagpunta na po siya ng ibang bansa upang makipagsapalaran bilang isang OFW. Ganun din yung aking ina. Aside from yung father ko po nagtatrabaho sa ibang bansa, yung magulang ko, yung nanay ko naman po, nagtitinda rin po siya. Nung bata po ako, sinasama niya rin po ako noon sa pagbibili ng mga paninda namin. Yung college po kasi ako, awa ng Diyos na bigyan naman po, nakapasa po ako bilang DOST scholar. Parang yun po yung ginol ko rin po noon para makatulong makabawas sa gastusin sa eskwelahan. May bahagi po ng tuition ko po na sinasagot ng gobyerno. Nung mga panahon na po yun, siguro po in terms of struggles, yung manirahan po ng mag-isa. Kasi po lalo po nung college, nagbo-board po ako doon. So yung struggle po na ikaw po yung magbabudget ng pera, kung para sa kakainin mo sa buong linggo, yung pagbabudget rin po para sa transportasyon, siguro po nung mga panahon na yun yung mga masasabi ko pong struggle. Pero hindi po pumasok sa isip ko na tumigil. Ang ano ko po nun sana yung masuklian ko man lang yung na itulong nila sa amin, yung magkapatid. Yung napagtapos po nila kami, yung sakripisyo po nila para sa amin. Sa akin po nun, yung makahanap po ako ng hanap buhay, para maibalik ko naman po yung tulong na binigay po nila sa amin. Ang mga magulang ko po, pinagsikapan po nila na mapag-aral po kami at mapagtapos ng aking kapatid. Nakapagtapos po ako ng kursong Bachelor of Science in Computer Engineering sa Adamson University. Yung una ko pong trabaho, malayo po sa field na graduate ko. Naging salesman po ako ng mga internet cards. Sumunod po nun, nakakahanap din po akong trabaho bilang freelance na animator. So kahit papaano, medyo may connect na. Then after 3 years po ng pag-freelance, sinubukan ko pong pumasok sa IT company. Sinerte naman po awa ng Diyos na matanggap. Simula po noon, nag-stay na po ako bilang sa IT industry po. Sa ngayon po, isa po akong tech lead sa isang IT company. Meron po akong hawak na ilang bilang ng tao na mga developers po. Pinakatrabaho ko po is mag-delegate ng task sa kanila. Kilala nyo rin po yung tao nyo na alam nyo po yung kakayahan nila. Para alam nyo po kung kanino nyo i-delegate ng tama yung trabaho, depende sa complexities po nun. Sa trabaho ko po ngayon, awa ng Diyos, 5 taon na po. Pero sa kabuuan po ng IT industry, siguro po nasa 15 years na po. Maaga po akong gumigising, mga 2:00 pa lang po ng madaling araw. Kasi ang shift ko po madaling araw din. Mag-check ng mga emails, yung mga pending na trabaho, and then magde-decide kung paano siya i-assign sa mga tao. After po ng work, may mga obligasyon din po sa church. Ako masaya naman po dahil kumbaga yung passion nga po na binabanggit natin is nahanap mo sa trabaho. At awa ng Diyos nakapagbigay naman po ng sapat para makatulong po sa pamilya. Pagpapagamot po yung sa magulang ko, tsaka po sa pag-aalalay po sa kanila sa mga pangangailangan po nila. Awa ng Diyos nabibigay naman po namin kung may mga hinihiling po silang mga kailangan po nila, lalo po sa medical. Sapat naman po na nakapagbibigay kami sa kanila para sa mga kailangan nila sa gamot, sa pagkain. Awa ng Diyos, tingin ko naman po na hindi man po ganun ka-alwan, sabihin, pero sapat po na kung may kailangan po sila na ibibigay po namin, awa ng Diyos. At ano po, masaya kasi yung pakiramdam na sana sila naman po yung humiling sa amin. Or kung mayroon pong may
may ibibigay na kusa galing sa amin. Yun po, na pagkakaloob naman po ako ng Diyos. Ang lagi ko lang po pinagpapasalamat sa Diyos kasi po, hindi niya po ako pinabayaan. Kasi po, kung tutusin po yung mga nauna ko pong trabaho, siguro na iraos ko lang po dahil hanggang bigyan po tayo ng kakayanan ng Diyos na maging maparaan. Siguro po, alalahanin nila yung kung paano ng mga naging sakripisyo ng magulang nila sa kanila. At sikapin nila na in time kung loobin ng Diyos na tayo naman yung makapagbalik ng mga binigay nila o sinakripisyo nila sa atin. At yun lang manghawa ko ng matibay sa Diyos na hindi ka po niya pababayaan. Pagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan lang po ng sipag at tiyaga. Laban lang.